Magandang hapon sa lahat. Good afternoon to everyone. Ito po si Justin Talk News PH. Meron tayong importante pag-usapan ngayon, preskong presko. Bago tayo magsimula with our topic this afternoon, I would like to request, makilambing naman ng konti, na paki-like naman ng video na to, paki-share din, at pinaka-importante sa lahat ay paki-subscribe. If you are new to the channel, if you just visited this channel, you have viewed this channel, paki-subscribe ka agad. Then, doon sa mga dati nating mga subscribers, nagpapasalamat ako sa inyo for your continuous support and in following this channel, Justin Talk News PH. Ngayon, sabi ko nga, presko doon sa press conference ni Ate Claire, no? Ito nakakamangha nakakagulat na turn of events. Kasi kung naalala ninyo doon sa isa kong vlog na with regard to the interview or the podcast ni Tonyeng at kay BBM, merong mention about reconciliation. That was asked by Tonyeng diretso kay PBBM kung handa ba siya makipag-reconcile sa mga Dutertes. That is the question. Yan ang specific, definite na question na binigay ni Tonyeng kay PBBM. Sabi niya, bakit hindi naman? Bakit hindi naman siya makipagsundo? So willing siya makipagsundo kay President Duterte at ang mga Dutertes, particularly si BP Sara. So kung pakinggan mong mabuti yung question, talagang sinagot niya. Yun ang sinagot niya. At sinabi niya, marami na akong kaaway, marami akong kalaban. Kaya bakit hindi? Ngayon, anong nangyari? Kanina sa press con, iba ang tono, iba ang sinasabi, iba na ang pag-iisip ng ating Pangulo. Kung lahat na sinasabi ni Ate Claire ay china-channel niya through President BBM at merong approval. Kasi ang sinabi niya, hindi naman sinabi ng Pangulo na particularly lang sa mga Duterte ang gusto niyang reconciliation, kung hindi sa lahat na tao. So ngayon, they are denying na gusto nilang makipagsundo sa mga Duterte. Nakita na ninyo kung gaano kabilis ang pagbabaliktad sa mga pangako. Yan ang ugaling traidor, di ba? Kasi ayaw nila daw yung reconciliation na may kondisyon. Ganun ba yun? So ibig sabihin, makipag-reconcile ka sa isang tao na may atraso ka at hindi na lang natin pag-usapan yung atraso mo. Ang mga pagkukulang mo, ang mga kasalanan na ginawa mo doon sa tao na kausap mo, na pinagsamantalahan mo. Sa madaling salita. So, ang nangyari, gusto na lang nila na wala lang. Reconcile lang tayo, wala. So, at may sinabi pa si Ate Claire na ayaw daw ng Pangulo na may malalabag siyang batas kung gagawin niya ang pagkaroon ng reconciliation sa mga Duterte. Anong ibig sabihin? May malabag ba na batas kung mayroong reconciliation na sincere reconciliation? Hindi ba kayo ang nag-violate sa mga batas na yan, na walang due process yung pagka-kidnap nyo kay President Duterte? Sinusunod ba ninyo yung due process? Nirespeto ba ninyo ang rights ni President Duterte? Hindi, linabag nyo lahat. At ngayon, ganyan kayo katapang magsalita. Ate Claire, na hindi lalabagin ni President BBM ang batas kung once makipag-reconcile siya kay President Duterte.
Ako, alam ko talaga na natatawa nga ako ng sinasabi reconciliation. Kasi hindi naman pwede tayo mag-reconcile kung hindi mo i-correct yung pagkakamali mo. Ano yung pagkakamali? Ang dami mong pagkakamali, pero itong isang bagay na dapat mo i-correct. Ang kanulo mo kay President Duterte sa ICC. Yun ang kasalanan mo. Hindi mo ba alam yan? So, ito, ayaw nila yan, may kondisyon na ganyan. Ayaw nila yan. No? Sabi nila, hindi kami reconcile. Hindi kami makipag-reconcile kung may kondisyon. Actually, hindi naman niya sinabi na talagang kung may kondisyon. But, doon sa huling tanong, no, in-affirm niya na talaga kung may kondisyon, hindi sila papayag. No? So, ganun lang kasimple. So, ito nga, noon pa, sabi ko napaka-imposible naman. Kaya ba niya gagawin yan? Napauwiin si President Duterte. Hindi talaga ako nag-iisip na positive, na meron talagang tsansa na si BBM ang gagawa ng ganyang kaparaanan para mapauwi si President Duterte. Hindi yan mangyayari. Tama ako. Sinabi ko, parang imposible yan. At lumutang pa ito na bukod doon sa kondisyon na pagpauwi kay President Duterte. Sa isa sa mga kondisyones bago maganap ang reconciliation, ang pag-hair follicle test. Nababanas nga si Ate Claire sa tanong ni Edwin Santos na hindi ba mag-hair follicle test isa sa mga kondisyon, kaya sinabi niya pabalik-balik na lang yung tanong na yan. Nakita nyo? Kaya hindi talaga mangyari ang reconciliation na yan dahil napakabigat na mga kondisyon na dapat naman kami yung magbigay ng kondisyon dahil kayo ang may atraso sa amin, kayo may atraso sa mga Duterte. Di ba? Dapat susundin nyo kung gusto nyo makipagsundo. So yan ang nangyari. Ayaw na nila makipagsundo kung may kondisyon. Ayaw nila magpa-hair follicle test at ayaw talaga nila maipabalik si President Duterte dito sa Pilipinas. So kitang-kita na natin kung saan tayo papunta, kung ano talaga ang posisyon ng Malacanang. So nakikita na natin ngayon pa lang. Yung mga comment ng mga analyst na nagsasabi na there's a chance daw na magkaroon tayo ng pagkakasundo between sa mga Duterte at sa mga Marcoses dahil nga papayag daw na magkaroon ng reconciliation. Pero dahil may nakaakibat na kondisyon, mahihirapan talaga si BBM na susundin yan. Isa na lang, kahit na hindi natin sabihin na kailangan pauwiin si President Duterte, yung hair follicle test, kaya ba niya yan? Si Claire pare ang sabi na fake yan. Ba't ayaw nyo idemanda si Harry Roque? Nasabi nyo yung nagpakalat. Bakit hindi nyo demanda? Para makita natin kung fake ba talaga yun o totoo ba yan o hindi. Bakit ayaw nyo idemanda? Sa iyo is demanda nyo. Kaya ito nakikita na natin. Ako mismo alam ko na imposible yan. Parang yan, yung sa bilyar pa yan na tira bahala na. Kaya ito na ngayon lumabas na talagang ayaw nila na i-correct yung problema, magkaroon ng kalutasan yung mga ginawa nila kabalastugan yan sa pagka-kidnap ni President Duterte. So magkaroon na ng pag-desisyon ang mga tao na ito talaga si PBBM. Wala talagang ibang intention yan para sirain lang ang mga Duterte. Siguro, dahil sa aftermath ng eleksyon na talagang laglag, nalusaw yung mga kandidato niya at nalusaw na rin yung alyansa, kaya napag-isip niya. Pero ngayon bumaliktad siya, siguro may nakapagpayo. Hindi, lalaban tayo, ganun. Sa atin yung pira, 3 taon pa yan, kaya pa natin ipanalo yan kung sinong ilalagay natin kandidato niyan dahil sa atin ang pera. Yun ang akala nyo. Ito nga lang ngayon,
nawindang na kayo dito sa butuhan. Paano na lang kung lubha ang gagawin yung mga kaparaanan at ilagay na natin kung anong gagawin nyo kay Inday Sara tungkol kung anumang kaparaanan na para mapigilan si Vice President Sara sa pagtakbo ngayong 2028. Sa akala ninyo ang mga tao mananahimik na lang? Nung eleksyon, ako mismo, alam ko talaga na grabe talaga ang mangyayaring dayaan. Noong pa sinabi ko na isa yan sa mga game plan nila kapag pupunta tayo sa eleksyon, kailangan dayain natin. Mabuti na lang na hindi gaanong malaking tama sa mga kandidato ni President Duterte dahil may nakakalusot pa rin at dumami pa yung numero nila. So, yan ang kinagulat ni na BBM na nangyari yan. Kaya ngayon, naisip nila, pwede pa natin tong nanuhin sa sunod na eleksyon. Pero yung nasasabi ko, kung magsawa na yung mga tao sa mga kaapihang ginawa nyo sa mga Duterte, paano na lang kung pupunta sa streets yan? Delikado kayo niyan. At yung eleksyon na yun, nagmanifest na sobra talaga ang galit ng mga tao sa kay BBM at sa mga kanyang kaalyado, mga kanyang kabinete at yung mga politiko na kaalyado niya. Kaya siguro nakapag-isip siya na ganyan ang sabihin. So ngayon, dahil hindi naman niya pipigilan yung impeachment, sabi niya ituloy yan dahil gampanin ng mga senador yan. Kailangan ituloy yan. Ngayon, meron pa rin siyang problema dahil lumaki ang Duterte block. 5 lang sila, no? Yung PDP Laban, 5. Kasama si Amy at saka si Camille Villar plus pala isa na si tawag nito, si Binoy. Si Binoy kasama nila. So, 6 sila. Paano na lang ito si Mark Villar? Kapatid ni Camille, sasama din. From 6, hindi. Si Bungo, si Bato, si Marcolita, si Amy, at saka si Camille Villar. Yun ang at saka si Ruben Padilla. So, 6. Plus Mark Villar, 7. Yung mga Cayetano, dahil puro alyansa, puro nationalista party yun. 7 plus 2, siyam na. So, even in yan ang the Turkey block ngayon, dyan sa Senado, klaro-klaro. Paano na lang kung kakampi sa kanila yung other block na yung sina Migs Suberi, si Jingo yata, kasama ba sa Zubiri block? Ang kasama yata si Subiri, si Gatchalian, at saka si Joel Villanueva. Yon ang sigurado. Pero ito si Jinggoy sigurado sasama sa kanila yon. At saka kung sasama si GB, si Jinggoy, kasama yan si GB. Sa ngayon, sa mga pronouncement ni GB, parang nagkasundo na sila ni Jinggoy. So, there is a big chance na magkasama sila kung anong decision nila, kung pro Duterte block sila o hindi. So, ilan na yan? Plus 5. 9 plus 5 is 14. At pwede yan magpapanalo ng Senate President. Pwede yan magpapanalo ng Senate President. So, kung titingnan natin ang laro ngayon, kasi sinabi nila si Tito Soto, pero si Tito Soto parang hindi yan mananalo kung mabuo ito ng husto ang Duterte block, na ang bilang nila 13 kasi hindi nila sinasama si GB Ejercito. Pero kung sasama si GB Ejercito, ang kailangan lang doon sa pag-elect ng Senate President is only 13 majority. Kasi kung 12
kalahati ng 24 is 12. So, majority is 13. Kung ganyan ang mangyayari, merong malaking mandate ang Duterte Black na magpili ng sariling speaker, Senate President na galing sa hanay ng Duterte Black. Ang sa tingin ko, sinabi ko na ito dati, na ang malaking chance dyan ay si Peter Cayetano, Alan Peter Cayetano. Sa tingin ko, hindi si Zubiri ang ibabalik dyan. Dahil dati naman siyang ni Lisa Araneta. Nagkasamaan lang ng loob dahil doon nga sa nangyari dyan sa People's Initiative, kaya napalitan siya ni Chis Escudero. Definite na yan na si Chis Escudero talagang mapapalitan na yan. Kaya ang kayabangan ni Chis ngayon, mabubura na yan. Kung si Tito Soto man, which is sa tingin ko hindi yan masusuportahan ng Duterte Black, si Tito Soto, dahil alyansa yan eh. At malaking pag-asa rin na sila Zubiri hindi sasama dyan dahil nagkaroon na nga sila ng problema ni Romualdez, si Joel Villanueva. Nagkabanggaan na sila, hindi sasama yun kahit na nasa Kongreso si Romualdez. Pero kung sinong tao nila dyan sa taas, may kunik yan. Kaya ang siguradong pipiliin ni Zubiri ay itong dito sa Duterte Black. So yun ang mangyayari sa tingin ko niyan. Kaya ang malamang talaga dyan si Alan Peter Cayetano o Zubiri. Pero itong si Marcolita sana, kung gagawin niya yung ginawa ni Kiso noon sa una nating nung 19 after the war yata yun, na naging naging senador siya, first time senator, nagiging Senate President. Pero sa pagka ngayon, medyo hindi pa gaanong kabisado ni Marcolita ang kalakaran diyan sa Senado. Kaya sa tingin ko, hindi siya magiging Senate President. Ang malaking chance diyan ay si Alan Peter Cayetano. So ganyan nagsishift ang kalakaran diyan sa Senado sa pagposisyon ng mga kandidato para sa pagpili ng mga senador para sa pagpili ng kanilang presidente. So kasi ganito kasi yun, pag mapansin ng ibang mga senador na ito medyo lumalakas ang kabila, lalo na itong Duterte Black dahil nga kay Inday Sara, na yun ang posibleng maging presidente in the upcoming 2020 election. At alam mo naman itong politiko, ito lahat. So lahat sila magpo-posisyon na ngayon. Bakit sasama pa sila kay BBM? O sasama pa sila kay Chis Escudero? Na wala nang pag-asa si BBM nga, humihingi na ng reconciliation sa totoo lang. Humihingi na, nagpapakaawa na kasi alam niya pabagsak ang kanyang administrasyon at halos hindi na yata siya sinusunod ng kanyang mga kabinete. Kanya-kanyang diskarte na lang. Ngayon pa sila magpipilit na gagawa ng mga project. Sa planning pa lang, abuti na ng 3 taon yan bago ma-implement yan. Magbibidding pa yan. Dadaan pa yan sa Kongreso. O paano? Paano mangyari? Dadaan yan sa Senado. O kung pipigilan yan dyan, hindi matuloy yung mga project na yan. So wala rin yan. Wala na si PBBM. Talagang totoong limdak na siya. Wala na siyang power na gusto niyang mayagpag at susundin ng kanyang mga senador diyan sa Senado. So, kung lalabas itong Duterte Black, magiging majority yan sa Senado. So, may kakayahan sila magpili ng kanilang presidente. Dito naman sa Kongreso, hindi naman siguro marami, but yung strong opposition will emerge. Ang estimate nga ng iba, around 20 to 25 senator that will belong to the opposition. Kasi nakaraan talagang lusaw, 5 lang ang naiwan dahil lahat nagtanggapan. Ngayon, nagtanggapan ng Abuloy galing kay
kay Martin Romualdez. Ngayon naman, dito naman sa impeachment, maraming ideas diyan, maraming komentaryo, maraming mga na matutuloy, na ganito, may ebidensya. Pero nga, wala nga lahat yan dahil ang impeachment kasi is a numbers game. So, alam na natin, dyan na lang sa Duterte Block, hindi na talaga mananalo yung impeachment. Tsaka, ito na marami rin nagsasabi na ang galawan, ang ginagawa ng defense teams ni VP Sara, na i-technical sila. Marami kasing sabit doon sa pag-file nila ng impeachment case laban kay VP Sara. Unang-una, 4 ang kaso, 2 ang kinukonsolidate. So 4 ang nakasampa dyan sa Kongreso. So violation na yun dahil dapat isa lang. Isang reklamo lang. Sabi nila, hindi naman daw initiated. Hindi daw initiate yun dahil hindi sinampa. Yung pag-file mo pa nga lang, yung pagpigil mo na hindi isampa, nag-initiate ka na ng impeachment noon. Kaya counted yun as 1. So, 4 ang talagang impeachment case na sinampa nila, which is a violation sa kanilang rules and regulation dyan sa Kongreso. Dahil dapat isa lang bawat taon. Wala na. Sabit na sila dyan. Yan ang gustong gawin ng mga defense lawyer ni VP Inday Sara. Sinasabi niya na gusto niya na bloodbath na talaga. Ibig sabihin, magkabukingan na lahat dyan. Yun ang ibig sabihin ng bloodbath. Hindi meaning na binibigay ni Leila de Lima at saka ni Claire Castro at yung defensor na parang saan ka ba nag-aral, defensor? Ateneo? Bakit ganyan ka? Hindi. Deludes yung pagdidepensa kanyang sarili at sabihin na yung mga ebidensya nyo ay walang katotohanan. Yun ang bloodbath. At kayong nagparatang sa kanya, talagang matatamaan kayo. Diyan, tulad na nangyari nung nakaraang eleksyon na natamaan yung mga bumaliktad laban kay President Duterte. Yun ang ibig sabihin ng bloodbath. Hindi nyo, kung titingnan nyo sa dictionary, talaga masyasya kayo dahil ang meaning ng bloodbath is masakir. Masasakirin kayo sa kakahiyan dahil yung mga paratang niyo ay walang paninindigan na tama. Yun ay puro lang mga hearsay at walang tunay na ebidensya dyan sa mga paratang niyo kay VP Inday Sara. At yan gusto niya ipamumukha sa inyo. Kaya nga bloodbath ang term yan. Kahit na sa stock exchange may bloodbath din eh. Kung talagang bagsak na yung stock exchange, bloodbath din ang term na ginagamit dyan. So, ganyan ang mangyayari dyan. Ngayon, isa sa mga technicality, bukod doon sa pag-file ng more than one impeachment complaint, yung continuity ng Kongreso as an institution. Kasi, hindi siya katulad ng Senado na hindi lahat ay maaalis tuwing eleksyon. Merong maiiwan always as 12 na senador. So it is a continuous body. Hindi katulad ng Kongreso na wala siyang continuity dahil lahat ini-elect. Nag-undergo lahat ng member every 3 years ng eleksyon. Kaya nga iyan ang gustong ibahin ni Martin Romualdez through People's Initiative, yung pagpalit ng Constitution sa provision na yan. Ang term limit. Gusto nila gawin yatang 6 years, then merong re-election. Yun ang gusto nila. Yun ang mangyari nila na gusto nilang ibahin ang Constitution nila para mapalawig yung mga termino ng mga congressman. So ngayon, ibig sabihin, itong sinampa nilang impeachment sa 19 Congress, pagdating ng 20th Congress, 19th Congress, hindi na sila pwede. Dahil yung nagsampa ng kaso, ibang term na naman ang haharapin nila. Kahit sasabihin mo, nananalo sila sa election na yun. Pero dahil walang continuity, so kailangan, kung meron naman silang demanda or reklamo laban kay VP Inday, isampa nila ulit, i-refile nila sa 20th Congress. Ang problema, within the year nila pinail.
Oh. Paano nila ano yan? February 5, yung filing nila 2025. So, hindi na sila makipag-file ng bagong impeachment complaint laban kay BP Inday Sara. So, hantay nila ang 2026 kung tutusin. Kung gagawin nila yan, dahil nga malakas ang Duterte block dyan sa Senado, ang composition ng Senador in favor of the Dutertes, siguradong madidismiss yan at pwedeng gawin ng Senado yan na outright i-dismiss nila dahil nga maraming linabag dyan sa technicality. Ngayon, isa pang pwedeng maging basis, yung sinabi ni Tubit Tiangco na tumatanggap ng halaga sila ng pera na almost 209 billion ang kabuuang halaga na tinanggap ng mga congressman. So, based on that, may violation na dahil that's corruption. The reason na pumirma ka dyan sa impeachment ni Inday Sara dahil pinangakuhan ka ng may kapalit na mga proyekto at ang ayuda na para ma-prop up yung pangalan mo during the campaign doon nakaraang eleksyon. So violation na yan. Pwede nilang i-dismiss na outright dahil nga may bahid na corruption yung pag-file ng impeachment dahil may involved na pera para hihikayatin ang mga congressman na buboto for the impeachment of VP Sara. Iniintay sila ng pera para bumuto doon. So anong ibig sabihin niya? Corruption. Bakit ipatuloy pa yung impeachment na yan? Nasa unang-una pa lang, pagbungad pa lang, marami nang ginawang mga violation. Kung di lang sa rules ng Senado, kung hindi sa Constitution natin, dahil yan ay corruption. So klaro yan. So para sa akin talagang, wala na talagang pag-asa yung impeachment na yan. At unti-unti nakikita natin kung anong kahinatnan ni BBM at aware siya dyan. Kaso nga lang, kung mayroong ano sa kanya na hindi natin kaya yan, napapauwiin si President Duterte, lalo tayong lulubog dyan. Kaya ibahin mo ang salita, sabihin mo kay Claire na yan, sabihin mo Claire ha, na hindi ako, what I mean is not only the Duterte for reconciliation but lahat na tao. Ibig sabihin, lahat na tao ng Pilipinas, pwede ka makipag-reconcile. Sa daming galit sa'yo, nakikita mo naman doon sa result ng eleksyon na mga kandidato mo, talagang lagapak lahat na yung mga kumakalaban sa mga Duterte. Particularly, si Binho Rabalos, nasaan na? Si Tolentino, nasaan na? Yung Bintolpo, bagay, si Bintolpo, hindi naman ganong tumitira sa mga tawagin si Budots. Ano nangyari? Laglag. Si Binay. Ang daming nalaglag. Kaya ito ngayon, klarong-klaro na hindi talaga kaya ni BBM makipag-reconcile dahil nga sa kondisyon. Hindi niya kayang bigyan ng solusyon yung mga problema na yan tungkol sa pagkakidnap ni President Duterte at sa tingin ko napaka-imposible kung galing kay PBBM yan. Maraming pipigil. Talagang pinigilan siya na ganyan gagawin. Pero naisip niya talagang parang hopeless na itong administration na to. Kailangan gagawa siya ng hakbang. Yun sana ang hakbang niya, makipag-reconcile. Pero siyempre, ang daming mga invested interest dyan, mga interesado rin na ibang party. Pipigilan talaga siya na gagawin yan. So yun ang nangyari. Kaya si Claire Castro ang hirap dipinsahan yan dahil nagkaroon ng podcast Pati yung mainstream media nagtatanong, yung question naman about the reconciliation directed towards the Duterte. At yung question, ganyan na ganyan ang pagka-praise. Kung hindi mo sabihin na yan para sa lahat na tao, palusot lang yan sa madaling sabi. So, dito sa topic na to, iba sana ang impression ko nung una, pero ngayon, na finally I decided na tama rin ang una kong iniisip na hindi talaga papayag yan si BBM. At yan nga ang nangyari. So, siguro sa episode na ito, sa broadcast na ito, hanggang dito na lang tayo for the meantime until
we can acquire some other information, other latest information. Tulad nito na napaka controversial na decision ni para sa akin, di naman controversial kasi alam ko na talaga na mangyari yan na talagang hindi niya gagawin yan. Hindi niya gagawin yan. Yan ang nangyari. So with this, maraming salamat sa pagdalo niyo dito sa Justin Tokyo Speech, and I hope patuloy kayong mag-follow at mag-subscribe at mag-like. Paki-like naman at paki-subscribe sa Justin Tokyo Speech. Magandang hapon sa inyong lahat at God bless sa inyong lahat. Thank you po.